So, what's up sa inyo mga kaibigan? And again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, ang pag-uusapan natin for today is all about YouTube monetization. Pero nag-aalala pa rin ako guys kasi madami ako mga comments na nababasa sa mga videos ko lately regarding sa DJ May. Ang hirap pala ma-monetize dito sa YouTube, no? So bakit ganun DJ? Ilang buwan na ako dito sa YouTube, ilang years na ako sa YouTube, still hindi pa rin monetize yung channel ko. So dito guys, ituturo ko sa inyo step by step paano nyo nga ba pwede monetize yung channel nyo. And ayan guys, kung maririnig nyo medyo maulan ngayon pero walang makakapigil sa atin para gawin tong vlog na to. Okay? So guys, para mapaliwanag ko sa inyo ng maayos, dito tayo nag-open ng YouTube Studio sa ating laptop. And guys, gamit ko yung aking isang account na hindi pa monetize. Ayan, which is yung Real Money PH na kung saan dito tayo nag-upload ng mga videos tungkol sa pagkakakitaan, usapang pera, earning and live streaming application. So guys, kung hindi pa kayo monetize, ganito yung format na makikita nyo. So simula sa pinakang taas, ayan, simula sa pinakataas hanggang sa baba. So nandito tayo sa Earn tab. So ano ba yung makikita nyo dito guys? As you can see guys, sabi dito, before you apply, so kailangan mong i-set up yung 2-step verification mo. So kailangan mo talaga ng cellphone number kung sakali man na ikaw man ay mag-a-apply sa YouTube Partner Program. Pero sa atin guys, hindi muna ako mag-a-apply dito. Okay? So nakalagay dito guys, next milestone. Ibig sabihin, ito yung next milestone na makukuha nyo kung sakali man na maabot nyo yung requirements na nandito. So which is yung membership. Meron tayong supers. Meron din tayong YouTube Shopping. Eh DJ, bakit dalawa yung nakikita ko dyan? Ano yung nasa baba? So guys, wait lang kayo, easy lang kayo. I-explain natin lahat yan. Okay? So guys, dun sa mga kaibigan natin, para makuha nyo itong membership, no? So yung sa supers, para makapag-donate sila sa inyo, makapagpa-member yung mga viewers nyo sa inyo, and of course, para kumita kayo sa YouTube Shopping, ito yung mga eligibility or requirements na kailangan nyo makuha. Okay? So guys, pipili lang kayo dito sa dalawa. It's either, ang target nyo po is yung 3,000 watch hours within last 365 days, or yung 90 days, no? Yung 3 million public shorts views within 90 days. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan maabot ito parehas. So, kahit itong 3,000 watch hours lang, or itong shorts views lang po. Kasi hindi naman lahat ng content creators nakapokus sa dalawang yan. Yung iba, sa shorts nakapokus, yung iba naman sa long form videos. And by the way guys, no, paalala ko lang, sa mga kaibigan nating shorts creator dyan, yung mga watch hours na makukuha nyo sa inyong shorts ay hindi po counted dito sa watch hours. Ibig sabihin, ang counted lang po dito ay yung shorts views, and then yung mga watch hours na galing sa live stream, sa long form videos, yun lang po yung counted. Pero yung mga watch hours na galing sa shorts, unfortunately guys, hindi po siya counted. So sana malinaw tayo doon. And guys, kailangan makakuha kayo ng 500 subscribers. And of course, dapat meron kayong 2 video uploads within the last 90 days. Which is bilang isang baguhan na content creator, for sure, madami kayong video uploads. Imposibleng 2 lang ang upload nyo, no? Sa loob ng 90 days or 3 months, di ba? So, yun. Ganun lang kasimple guys yung explanation dito sa part na to. Okay, so guys, about naman dito, want to know when you're eligible, get notified. So, pag clinic nyo po yan, like for example, kakaklik ko lang ngayon. So, pagka napuno ko na yan, it's either yung isa dito or isa dito, pwede na akong mag-apply agad sa monetization. Okay? So, DJMA. So, ano yung nasa baba? As you can see guys, sabi nga dito, continue to grow. So, yung tanong ng karamihan, DJ, pag ba nakuha namin yung requirements dito na mas malaki, kailangan pa ba namin mag-apply ulit? Kahit nakapasa na kami dito sa pinakang una. Ang kasagutan dyan guys ay hindi nyo na po kailangan mag-apply ulit. Kasi from the word continue to grow, continuation lang po yan. Kung maabot nyo man po yung requirements dito, automatically makukuha nyo na po itong watch page ads at short speed ads. Ano ba to? So ito na nga guys, itutuloy natin. Okay? So sabi dito guys, continue to grow. Ano ba yung makukuha natin dito? So meron tayong watch page ads, meron tayong short speed ads. Kaya yung iba nagtataka, DJ, bakit ganun monetize na ako? Pero bakit wala pa akong ad revenue, hindi pa kami kumikita sa shorts? Baka ito nga lang ang nakuha nyo guys. Iyon ang dahilan. Kaya hindi pa kayo kumikita sa ads at saka sa short speed ads. Gawa ng na-monetize kayo pero nandito pa lang kayo sa semi-monetization kung tawagin. So dapat nandito na kayo or nakuha nyo na din to. Okay, so tuloy tayo dito, no?
So guys, kung sakali man po no, na nandito na kayo sa Continue to Grow, so ito na po yung makukuha nyo, watch page ads, short speed ads. Kung sakali man na nakapasa na kayo dito, no? So continuation to. Hindi nyo na kailangan mag-apply ulit. So ano ba yung eligibility dito? So kung dito guys, sa una, 500 subs lang yung kailangan nyo. So dapat dito guys, maka 1,000 na kayo. So ibig sabihin additional 500 yung kailangan nyo. Hindi another 1,000 na. So continuation nga lang to. So kung meron na kayong 500 subs dito, so para makuha nyo tong 1,000, so another 500 subscribers lang ang kailangan nyo. Hindi po panibagong requirements, ano? And guys, katulad po nung sinabi natin kanina in one of the following, no? So matuto tayong magbasa, reading comprehension, sobrang halaga, no? So pag sinabing one of the following, yung nasa baba, it's either 4,000 watch hours or 10 million public shorts views within 90 days. As you can see guys, continuation nga lang po. Kung meron na po kayong 3,000 watch hours dito sa una, so ibig sabihin, 1,000 na lang ang kailangan nyo para ma-monetize kayo sa watch page ads at short speed ads. Pagdating naman guys, dito sa shorts, medyo malaki yung yung dagdag. Kailangan nyo ng 10 million public shorts views from the previous 3M lang sana. So dito guys, sa pinakang huling requirements, 10 million shorts views na po yung kailangan nyo. Kaya madaming content creators ang nagsiswitch ng long form video pag sila po ay nag-a-apply sa monetization kasi mas madali talaga makuha tong 4,000 watch hours guys kumpara dito sa 10 million public shorts views. Pero guys, ang kagandahan naman dito, no? For example, kahit isa lang ang makuha nyo dyan, parehas nyo naman po ma-activate yung watch page ads at yung short speed ads. So ibig sabihin, kung kayo po talaga ay active creator ng mga shorts, mamamonetize pa rin po kayo dyan parehas. So even though ma-monetize kayo via public watch hours or via shorts views, wala kayong dapat problemahin kasi once na ma-monetize na kayo dito sa pinakang standard monetization, yan pong dalawa makukuha nyo. Lahat po yan ma-monetize, no? So simula sa membership, sa supers, ayan, sa shopping, sa watch page ads, and of course sa shorts feed ads. And guys, paalala ko lang po pala, hanggat maaari dapat hindi kayo magkaroon ng violation, like community guidelines strikes or copyright strike. Kasi mas maganda po na habang kayo po ay nasa proseso ng pag-a-apply for YouTube monetization, wala kayong bad record. So wala namang pinagkaiba to sa pag-a-apply nyo sa trabaho. Syempre, for example, nag-apply ka sa work. Like for example, dito sa Pilipinas, and then dun sa NBI, meron kang hit, or let's just say, meron kang violation na ginawa, meron kang record sa police, di ba? So ayaw naman natin ng ganon. So walang pinagkaiba yun sa YouTube guys. Syempre, kung meron kayong bad record like copyright strike, community guideline strike, so syempre, may chance na, alam mo yun, maka-apekto siya sa monetization natin. So yun lang naman guys, hindi naman ganon kahaba yung content natin for today. So pinaliwanag ko lang sa inyo yung hindi nyo maintindihan, especially sa mga bagong content creators. Guys, wag kayo malilito dito kasi kung sa tutuusin, kung uunawain nyo, babasahin nyo mabuti, madali lang naman siyang intindihin. And again guys, yung naandito is continuation lang ha. So hindi to panibagong requirements. So kumbaga itutuloy nyo lang yung naandito sa semi-monetization, and then once na makumpleto na kayo dito sa standard monetization, hindi lang membership, super shopping ang makukuha nyo. So ma-activate nyo na din po yung watch page ads at short speed ads. And kung sakali man guys na may mga katanungan pa kayo sa YouTube, meron naman tayong resources din dito. And as you can see, meron silang help center, no? So support, YouTube creators channel, mga things to know, channel monetization policies, advertiser friendly guidelines, other ways to earn. So ayun guys, parang binibigay na sa inyo ni YouTube yung mga dapat nyo malaman. So kumbaga kayo na lang talaga yung kikilos, kayo na lang talaga yung magbabasa para mas maunawaan nyo yung mga dapat nyo malaman dito sa YouTube. So meron din tayong YouTube creator support, ayan, video and screen, ayan, meron din tayong copyright match tools na makakatulong sa inyo sa inyong YouTube journey. And hopefully guys, yung paliwanag dito na enlighten kayo, sana mas naunawaan nyo kung paano nga ba gumagana yung monetization dito sa YouTube. And ayun, sa mga bago talaga guys, no, so pahapyaw ulit tayo ha. So subscribers, syempre bilang ng subscribers niyo yan. Yung watch hours po, ito yung tagal ng panonood sa inyo ng mga viewers nyo na manggagaling po sa long form videos nyo and live stream. Pagdating naman po guys, doon sa valid public shorts views, ang magiging counted lang po dito is yung mga views nyo na galing sa inyong public short videos. Okay? So, simpleng explanation lang at maaaring makatulong pa rin sa inyo, lalo na sa mga bagong content creators. And guys, is still the same, continuation lang, so wala kayong dapat problemahin dyan.
Ang advice ko lang sa inyo guys, ang YouTube monetization, hindi naman talaga siya mahirap. Nagkakataon lang talaga na may mga content creators na hindi ganun kasipag. Kasi dito sa YouTube guys, bukod sa diskarte, bukod sa quality ng content, consistency at saka sipag din ang labanan dito eh. Sa dami na ng content creators with the same content, with the same niche. So syempre, no, parang sa totoong buhay lang yan. The more na mas masipag ka, the more na mas madiskarte ka, the more na mas madami kang oras dito sa YouTube, mas malaki yung chance mo na ma-monetize ka. Kaya dun sa mga tatamad-tamad dyan, ako, wag na kayong umasa na ma-monetize kayo. Kasi minsan hindi naman YouTube ang nagpapahirap sa atin, ano. Madalas tayo talaga, no, sa katamaran natin. Kaya hopefully, dun sa mga bago dyan guys, no, wag ma-offend. Gawin yung inspiration to mga sinasabi natin. Alam ko medyo masakit yung pagkakasabi natin, pero ito naman para kahit papano magising kayo or masipagan nyo dito sa YouTube. Okay? So, yun lang naman guys. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.